Ito pala mga kaibigan, yung mga vitamins na binibigay ko sa aking mga breeders. Meron tayong tinuturok, yung Bexan XP. Meron tayong Promotor 43. At meron tayong Bitmin Pro 357. Magandang araw muli sa inyong lahat mga kaibigan. Tayo nagbabalik dito sa aming backyard at sa aking YouTube channel. Maganda yung panahon ngayon, umaaraw. So natapos na yung pag-uulan ng ilang araw, halos umabot ng isang linggo. Kaya sinusulit natin, nilabas natin yung ating mga roosters. So nung nakaraang vlog nga, pinakita ko sa inyo na hiniwalay natin yung mga rooster natin dyan sa kanilang mga hen. Kaya puro hens lang yan nandyan sa mga breeding pen natin. Ngayong araw naman, maglilipat tayo ng mga rows natin ng mga month-olds at week-olds ng mga sisiw. Maglilipat ulit tayo ng mga kulungan nila dahil malalaki na yung mga in-adjust natin nung nakaraan. Samahan niyo ako mga kaibigan para magkaroon din kayo ng idea sa mga ginagawa namin dito sa aming backyard para magkaroon kayo ng kaunting impormasyon na pwede nyong pagbasihan. Ngayong araw magbibigay rin ako ng mga vitamins sa ating mga rooster and hens. Ipapakita ko sa inyo yung mga binibigay namin. Samahan nyo ako mga kaibigan. Ayan yung mga roosters natin, yung mga Rhode Island Red, yung ating Buff Orpington, tapos yung dalawang Brahma doon. Ayan yung one pair natin na game fowl. Yung rooster dyan mga kaibigan, one time winner na yan. Kaya pinaparami natin para masubukan natin mag-breed ng game fowls. So magbibigay tayo ng vitamins para sa mga rooster natin para maibalik yung lakas nila sa breeding. Gaya ng lagi ko sinasabi, tumatamlay din sa breeding ang ating mga tandang pag sobrang babad na sila, lalo pag iisa nila. Kaya mas maganda na magkaroon sila ng break. Ganun yung ginawa natin, binrake muna natin sila para makapagpahinga at the same time makabawi. Lalo na mahaba-haba yung breeding nila simula nung January. Ngayong buwan lang natin sila na i-break. Itong grower cage pala na to mga kaibigan, bakante na. Ayan, nilinisan na rin namin. Tapos binilad sa sikat ng araw para matuyo. So pwede na nating ilipat yung mga 1 month old na Rhode Island Red at Buff Orpington. Dahil kailangan na nilang maluwag yung gagalawan, kailangan na natin silang ilipat. So ipapakita ko sila sa inyo. Sila yung ililipat natin doon sa ating grower cage mga kaibigan. May naunang nag 1 month old dito, tapos may papunta pa lang sa 1 month old. Yung mas maliit, nahuli ang mga yan. Kaya yung malalaki, yan yung mga mahigit 1 month old na kasama ng Buff Orpington. Lilipat natin sila doon para makagalaw sila ng maayos. Dahil dito medyo nasisikipan na sila dahil malalaki na. Ayan, nailipatan namin sila mga kaibigan. So mas mapepreskohan at mas maaarawan sila dito. Sa ganyang paraan, mas maganda yung magiging paglaki nila compared doon sa sobrang enclosed. Gaya ng lagi ko sinasabi, kapag makapal na ang balahibo nila, mas maganda na naaarawan sila at nahahanginan para napepreskohan. So dito na sila hanggang sila ay mag 2 months old. Kapag nag 2 to 3 months sila, kailangan na naman natin silang ilipat sa mas maluwag na grower cage para mas makalaki sila na maayos. Itong mga sisiw dito mga kaibigan, going 3 weeks old na sila, ililipat na rin natin doon sa mas maluwag na grower cage natin para mas makalaki sila ng maayos at makagalaw ng maluwag. Ang bilis lumaki ng mga sisiw natin mga kaibigan. Ayan, ang gaganda lalo na yung mga Brahma natin. Yung mga Rhode Island Red natin, ang bubulas na rin. Kaya sigurado tayong may mapapalaki tayo. Pwede natin gamiting materyales sa breeding season. Yung mga Black Australorp natin, ang lalaki na rin mga kaibigan. Ayun yung dalawa doon. Hindi kasi namin masyado inaangat yung tela nila dyan dahil ngayong panahon natin pabago-bago para makaiwas sila sa mga sakit. Itong mga sisiw natin dito, 1 week old na rin mahigit. Kailangan na rin natin silang ilabas dahil ayan, ang lakas na nilang dumumi. Mabilis nang napupuno yung sapin nila. Kaya kailangan doon na sila sa screen natin na grower cage. So gaya ng pinakita ko nung mga previous vlog, lagi tayong nag-a-adjust ng mga sisiw natin once na kailangan na silang ilipat. Para hindi sila mahirapang lumaki. Kagaya yan, maraming mga dumi dyan. Para makaiwas din tayo sa mga sakit. A few moments later. Ito na yung mga sisiw natin na nandun sa screen kanina mga kaibigan. So nailipat na namin sila para makagalaw sila ng maayos dito ng komportable. Mas maganda yan para hindi natin sila iniintindi na baka mabansot o baka ma-stress ng sobra sa mga brooder cage natin. Ayan, naninibago sila dahil mas maluwag na to compared doon sa screen. Tsaka mas malalaki na sila. Kaya kailangan nakakagalaw sila na maayos. Magaganda yung laki ng mga sisiw natin mga kaibigan. Lalong lalo na yung Brahmo, yung anak ng ating Colombian Blue. Ang kapal ng balahibo sa paa.
A few moments later. Ito pala mga kaibigan, yung mga vitamins na binibigay ko sa aking mga breeders. Meron tayong tinuturok, yung Bexan XP. Meron tayong Promotor 43. At meron tayong Bitmin Pro 357. Itong Bitmin Pro 357, binibigay natin to sa mga hen para gumanda yung resistensya nila. Ito naman sa ating mga rooster para bumalik yung gana nila sa pagbibreed. At ito naman yung Bexan XP natin. Nagpapalakas din to ng resistensya sa ating mga inahin at tandang. So disclaimer lamang po muli, ito po ay aming sistema. Hindi ko po sinasabi na gayahin nyo. Pinapakita ko lamang po na kapag nagbibreed tayo, kailangan may bigay natin ng tama yung nutrition at vitamina para sa ating mga manok. So ito mga kaibigan, kung hindi nyo kayang bumili, okay lang naman. Pwede kayong gumamit ng mga alternative, yung mga herbal natin o yung mga homemade na mga probiotics. Kung hindi nyo kayang gumastos. Sa amin kasi syempre, nagbebenta tayo ng mga sisiw. Kailangan yung mga mapuproduce nila maayos at magaganda. Kagaya yung mga pinakita ko sa inyong mga nilipat natin, week old pa lang makikita nyo na yung kalidad ng mga sisiw natin. Ang bilis lumaki, at the same time, healthy. Yun yung gusto natin mapalabas sa ating mga binibreed. Kaya nagbibigay tayo nito. So ipapakita ko sa inyo yung pagturok nito sa pitcho, 0.3 ml. Dati 0.5 ang pagbigay namin, ngayon 0.3 na lang mga kaibigan. Tapos ito once a day din tong Bitmin Pro natin. Ito yung rooster natin na Black Australorp mga kaibigan. So ipapakita ko sa inyo yung ginagawa namin pagbibigay ng vitamins. Ito yung ating syringe na may Bexan XP 0.3 ml. Ituturok lang natin yan sa pitcho. Hanapin nyo lang yung laman dito sa kanyang pitcho. Ayan, 1 inch dapat away doon sa buto, dito sa buto niya. Itutusok natin ng patagilid mga kaibigan para hindi tumama sa buto o sa organs niya. Yan, ganyan lang gagawin nyo, tapos iturok nyo na yung vitamins natin. Pagkatapos natin siya mabigyan ng ating Bexan XP, papainumin naman natin siya nitong Promotor 43. Ganyan yung ginagawa ko para minsanan yung pagbibigay para hindi sila masyado ma-stress. Isusubo lang natin to mga kaibigan. Mahirap kasi magsubo pag mag-isa. Yan, kailangan mapalunok lang natin at okay na yan. So ganyan lang yung gagawin natin sa mga roosters natin at hen. So update ko ulit kayo mamaya. Pagpapainom muna kami ng mga vitamins. A few moments later. Ayan mga kaibigan, tapos na ako magpainom ng mga vitamins nila at magturok. So disclaimer lamang po muli, ito po ay aming sistema. So kung di nyo po kaya na bumili ng mga vitamins o mga small backyard breeders lang din po kayo katulad ko, hindi naman po namin sinasabi na gayahin nyo. Pinapakita lang po namin na mas lamang yung magandang kondisyon ng breeders at naibibigay yung tamang vitamina. Para kahit hindi po natin makunahan yung mga sisiw, malulusog at masisigla. Yun lamang po yung gusto kong ipakita dito. So naibalik na rin namin yung game fowls natin, nandun na sa breeding pen ng ating Rhode Island Red dahil nga naka-break, sila muna inilagay ko dyan. Ayan yung mga roosters natin mga kaibigan. Ito na yung huling batch ng sisiw na nilipat natin mga kaibigan. Ito yung mga 1 week old. So ayan, inilawan na namin dahil maghahapon na para hindi sila manibago kapag nagdilim at lumamig yung ating panahon. Maraming salamat nga pala mga kaibigan sa inyong patuloy na pagsuporta at pagsubaybay. Sana hindi kayo magsawa sa ating mga videos patungkol sa ating mga sisiw at sa ating mga alagang manok. Sana nakapulot kayo ng munting idea kung paano kami mag-alaga dito. Simple lang pero malaki ang nagiging epekto ng pag-aalaga natin sa ating mga sisiw kapag tama yung mga ginagawa natin. So hanggang sa muli mga kaibigan, ingat kayong lahat and God bless us all.